Worship team at yung napakagandang exhortation about giving, and of course, happy Sunday po sa ating lahat. Lahat po ba ay masaya rito? Nginitian na po ba natin yung ating katabi? Siguraduhin lang natin na yan ay nginitian po natin para walang nagtatampo sa atin. And of course, I want to greet all of you a joyful filled Christmas. At siyempre, prosperous New Year na rin, no, para dun sa bawat isa sa atin. Kalabitin natin yung katabi natin, pakitanong kung inaihanda na yung kanyang pamasko para sa inyo. Ready na ba yung... Okay, so mga kapatid, 2024, malapit na pong matapos. Today is December 1st, di ba? December 1. And I do pray to the Lord na lahat po tayo ay merong productive year. Now, we have a blessed 2024 at naniniwala ako na meron pa namang natitirang mga 30 days, ano? So, meron pang natitirang 30 days para mailabas yung better version of ourselves, yung 2.0 na tinatawag. So, yun po yung pinagpipray ko sa Panginoon na mas naging productive yung ating 2024. Meaning, kung ito po ay productive, ibig sabihin lahat po tayo ay naging better. Meaning, mga kapatid, kapag tinignan mo yung katabi mo, mas wiser yan today than nung January. Tahimik. Mukhang hindi wise. Mas mature yan. Tama? Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tinignan natin yung ating mga sarili, mas forgiving tayo. Wala nang mga matatampuhin. Di ba? Mas nagiging loving tayo kasi nga nailalabas yung better version ng ating mga sarili. Okay, so tingnan natin ulit yung mga better version na ating mga katabi. Ayan, at ngitian natin ulit yan. Natutuwa tayo na nandito yan, nabibless tayo na every Sunday, nakikita natin yung mga naggagandahan at mga nagugwapuhang mga mukhang yan. Amen ba yun? Praise God. Yung iba parang hindi naniniwala na maganda at gwapo yung kanyang katabi. Anyway, first Sunday of the month, so what can we expect? Kapag first Sunday of the month, syempre mag-expect tayo ng isang bagong series. Alright? At syempre, dahil December, hulaan nyo kung ano yung ating series. Kailangan pa bang hulaan yun? Pastor Nage, baka kung pwede bang kung sino yung makahula, bibigyan natin ng ano. merong regalo. Okay? Syempre, mga kapatid, it's all about Christmas. But today, we'll be talking about the miracle of Christmas. So, let me ask you this question. How many of you, medyo bawasan yung medyo, how many of you still believe in miracles? Sino sa inyo yung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa mga himala? Pastor, bakit merong still? What about you? Diba? Kasi pwedeng nung tayo po ay mga bagong Kristiyano, we believe in miracles, pero dun sa pagdaan ng panahon, na nagkaroon tayo ng mga heartaches, meron tayong mga unanswered prayers, naka-experience tayo ng pain, ng suffering dun sa family and all, at nag-pray tayo sa Panginoon, at hindi sinagot ng Diyos yung prayer natin the way we are expecting it, medyo maaaring nag-iba. Kasi iba-iba naman yung definition natin ng, iba-iba of course yung definition natin ng doon sa salitang miracle. So maaaring, ewan ko lang, no, yung iba sa inyo, baka meron magsasabi sa inyo sa akin na, Pastor, naniniwala ako doon sa mga miracles that are written in the Bible. Naniniwala ako doon sa feeding of the 5,000 and all. Pero, sa panahon ngayon, parang
hindi na. Wala na yung mga ganong himala. So all the miracles, lahat ng mga himala na supposedly ay gagawin ng Diyos, naisulat na sa Bible. So pwedeng mag-iba yung definition natin ng miracle. Pero dito, dun sa pagtanong ko, almost all naman sa atin ay nagsabi na still naniniwala pa rin tayo sa himala. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, magkakaiba-iba yung sagot natin based dun sa understanding natin ng miracle. At siguro, depende dun sa ating pinaniniwalaan. So, meron akong tinanong, kinausap na kumpare, tinanong ko siya kung ano yung take niya. No? Ano yung take mo dito sa bagay na to about believing in miracles. At ang kumparing ito, katukayo ko siya, actually medyo magkalapit yung pangalan namin eh. So, si paring Albert Einstein. Okay. Ang sabi nitong si Albert Einstein, yung take niya no, dun sa miracle, sabi niya, there are only two ways to live your life. Dalawang bagay lang na pwede mong ipamuhay ang iyong buhay. First thing, sabi niya, one is as if nothing is a miracle, walang himala, kagaya siguro sa inyo ng mga nanood kay Elsa. Elsa ba yun yung si Nora Honor doon sa, anong title no? Himala? Yun ba yung movie? Okay, yun yata yung sumisigaw siya ng walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. So, sabi niya. So, ito yung sabi ni Einstein. You can live as if nothing is a miracle, or the other is as if everything is. So, dalawang bagay lang, sabi niya. Either walang himala, or pinaniniwalaan mo na everything in your life is a miracle. Tingnan nga natin yung katabi natin. Kapag ba tumingin ka sa salamin, ano nasasabi mo? Himala o walang himala? Okay. So, syempre, I don't know, kung ang paniniwala mo is walang himala, ano kaya yung magiging posture mo in life? Ano yung magiging perspective mo? Ano yung magiging outlook mo in life? Maybe you will be parang cynical, maybe masyadong doom and gloom, no, yung buhay mo. Pero if you believe that everything in your life is a miracle, then meron din yung parang magiging effect dun sa buhay natin. Siyempre, if you believe that everything is a miracle, mas magiging positive ang outlook mo in life. Okay? Mas magiging optimist ka dun sa buhay na kahit sabihin nating merong mga problema na kinakaharap ka, positibo pa rin ang pananaw mo. Tama ba yun? Ganun ba kayo? Okay, mga 50%. Yung 50% medyo nag-iisip pa. Kaya nagustuhan ko rin no, yung sinabi dun sa isang article, no, ang title ng article is The Miracle of Breath. Nabasa ko to dun sa Preaching Today na magazine. Ang sabi nung isang author, si James Robinson, diyan sa kanyang article, ang sabi niya, Webster Dictionary defines a miracle as an extraordinary, unusual wonder or marvel. Isn't a bloodstream 100,000 miles long in a small body? Yung bloodstream, yung ating mga blood vessels. Ang sabi na, from end to end, di ba kasi, ano yan eh, parang mga anong tawag dito? Yung, anong tawag dito, doon sa katawan natin. Oo. No? Ano yun? Okay, nakaayos. Pero sabi niya, yung blood vessel
kailangan ko ng ano rito, yung medyo mga medical help. 100,000 miles long. Imagine, maliit na katawan. Pero yung mga blood vessels natin, no, ang haba daw niyan is 100,000 miles. Alam ba ninyo kung yung diameter ng anong tawag dito? Yung ating yung globe, no? Yung globe or yung equator. No, ang miles niyan, yung parang circumference ng equator is only about 24,900 miles. So yung ating blood vessel, iniisip ko nga kung yung globe, yung equator, ay ang distance lang niya, may ikot mo ng 24,900 miles, tapos yung ating blood vessels, 100,000, pwede mo palang iikot around the globe yung ating blood vessels ng 4 times. Tama? Tama ba yung math ko? Di ba kasi around 24,900 miles. Pwede mong ikutin, no, yung equator, yung distance, para maikot yung equator. Pero yung ating blood vessels, kapag dinugtong-dugtong mo, end-to-end, ang haba daw niyan, according to medical science, is 100,000 miles. And imagine, mga kapatid, sabi pa niya, paano nagjo-journey yung oxygen atom dun sa ating blood vessels papunta dun sa ating heart and lungs. Diba? So, kapag tinignan mo yung composition ng body, ang gusto lang niyang ipakita rito, mga kapatid, our body in itself, kapag tinignan mo, naintindihan mo, it's already a miracle. Yung breath, yung paghinga natin, sabi niya, kaya nga sabi niya, we don't need supernatural events to experience a miracle. All we need is breath. The human breath is sacred. Cherish your breathing. It is the miraculous gift of life. How many of you grateful ka, thankful ka sa Lord, na paggising mo, you have that breath of life? Kasi pag binawi yan ng Panginoon, di ba? Wala na. Ilang segundo lang o minuto lang na mawalan ka ng oxygen, dedo ka na. Di ba? But speaking of all these things, mga kapatid, pag-uusapan natin today is the greatest miracle of all time. And that is the miracle of Christmas. Bakit nasabi kong greatest miracle? Because God Himself, no, ang Diyos mismo, nagkatawang tao, and He dwelt among His creation. The greatest miracle, mga kapatid, is yung tinatawag nating God incarnate. And the Word, God, became flesh and dwelt among us. And we have seen, sabi ni John, we have seen His glory from grace to grace. No, so that is the greatest miracle of all time. At yun po yung gusto kong pag-usapan natin dito sa ating series na ito. So, pakibalik lang dun sa mga topic, gusto kong i-present yung mga topics na pag-uusapan natin, no, dito po sa series na to. So today we will be talking about the miracle of the moment, no, the birth of our Lord Jesus Christ. Next Sunday, we'll be talking about the miracle of the message. Third Sunday, we'll be talking the miracle of the method. And fourth Sunday, para po dun sa ating annual Thanksgiving and Christmas party, we'll be talking about the miracle of the manger. Okay? So, dun sa pagiging busy, pagiging commercialized ng Christmas, do we still see the miracle in it? Nakikita pa ba natin yung himala na nandun, nakapaloob dun sa Christmas, na nasa-celebrate natin ito dahil nakita natin no, yung kagandahang loob ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? So, yun yung pag-usapan natin today, and for our scripture, isang verse lang po, no? Galatians chapter 4, verse 4. Kahit isang verse lang po, tayo pa rin po tayo.
in reverence to the Holy Word of God na ating babasahin ng sabay-sabay sa oras pong ito. Galatians chapter 4, verse 4 says, "But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law." Maraming salamat po sa scripture na aming pag-uusapan sa oras pong ito. Samahan po ninyo kami, banal na Espiritu. Hayaan po ninyo na ma-extract po namin yung wisdom na nakapaloob dito sa verse na to. Mas lalo pang lumawak yung aming understanding about the miracle of Christmas. And upon understanding, Lord, etong greatest miracle of all time, ma-appreciate po namin ito. We can live with gratitude. We can live a life of miracles, series of miracles, O God, dun po sa aming mga buhay. May your Holy Spirit open our heart, open our minds, enlighten our understanding continuously, Lord, para patuloy po naming makita yung beauty ng inyong mga salita. Mas maging knowledgeable po kami sa inyong mga salita, Panginoon, at dun po sa knowledge, wisdom, and understanding na ibinibigay po ninyo sa amin, mas lalo po kaming magmamature, mas lalo po kaming magiging mga better person, better Christian, better parents, Lord, better sons and daughters, Lord God, dahil ina-apply po namin ang inyong makapangyarihang salita. Maraming pong salamat sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen and Amen. Please be seated. Maraming pong salamat. At yung pong, thank you Kuya Larry, ang big idea, no, yung important truth na makikita natin dito sa Galatians chapter 4, verse 4 is this. Na yung timing ng Panginoon, it's perfect. Not almost perfect, but it's perfect. Amen? It's never early, never late. He is always on time. What about unanswered prayer? What about yung mga, Pastor, if God's timing is perfect, bakit parang hindi? Bakit merong mga pangyayari sa, alam mo yon, sa buhay ko, na parang it doesn't make sense. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay na. Hindi naman natin kinakailangang intindihin lahat. Because we have limited understanding. Limited yung understanding natin about God. Limited yung understanding natin about the ways of God. Tama? Nabasa na ninyo dun sa Isaiah na yung ways ng Panginoon, sabi niya kung gaano ka taas yung langit sa lupa, ganun kataas yung aking ways than your ways. My ways are higher than your ways. Sabi ng Panginoon. But if we understand, naintindihan natin na yung plan ng God is better than our plans, then we can fully trust Him. Correct? Even if we don't understand. Kinanta nga natin nun kanina, di ba? Dun sa solemn song. You may not understand everything, pero the important truth, mga kapatid, about the sovereignty of God is yung timing niya, it's always perfect. Meaning, He's in control of everything. We can have questions, di ba? Maring hindi natin maintindihan ang lahat ng Panginoon, pero ito yung isang importanteng theology about God, na He is the sovereign Lord and He is in control of everything. He is never early, He is never late, He is always on time. At ipinapakita po, ano kaya ang mangyayari kung si Jesus, yung birth, yung tinatawag nating God incarnate, yung Christmas story ay mas napaaga or mas mas later siya nangyari. Ano kaya yung posibleng mangyari? Di ba? Hindi natin alam. Pwedeng mangyari. Pero, dun po sa binasa natin, mga kapatid, ipinapakita na He came at the right time. Jesus came at the right moment. Kaya binanggit doon sa verse, sabi niya, when the time had fully come. No, yung pong idea daw nung praise na yon,
when the time had fully come, ang ibig sabihin nun is something that is complete and fully developed. Like a pregnant woman, no? Yung isang ina na manganganak nandun dun sa labor pains, okay, na hindi pwedeng kulang sa buwan, tama? Hindi pwedeng kulang sa buwan, hindi po pwedeng susobra. Kapag kumulang or sumobra, merong mga repercussions. Merong mga, ano pa yung term na, merong mga consequences. May effect. Pwedeng may maging side effect dun sa bata, dun sa baby. Pwede rin dun sa nanay. So pag sinabi daw nating fully come, when the time had fully come, it means complete and fully developed. Kagaya nga ng isang nanay na ready to deliver her baby. Or, ang isang example na ginamit dito ay isang hinog na apple na handa ng pitasin. Okay? So, yun po yung ibig, yun yung meaning na ipinapakita dun sa phrase na the time had fully come. It describes the moment in history when all things are in place. When all the pieces were on the board, that one moment when the stage was perfectly set. At nag-a-agree po yung mga historians dito sa when the time had fully come na to. Ibig sabihin, yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, yung God incarnate, it's just the right time. Sabi ng mga historians, from an historical perspective. Kasi, nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, yun yung time na nagro-rule yung Roman Empire. Okay, the Roman Empire. And, nung time na yon na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, it was a period of international peace. Ang tawag nila doon is the Pax Romana, o yung Roman peace. No? Doon sa Roman Empire, meron silang temple. No? Yung temple na yon, ang pangalan ng temple na yon is the Temple of Janus, the God of War. Okay? Anong pangalan ng Roman God of War? Si Janus. So, meron silang temple. Kapag bukas, yung temple na yon, yung Temple of Janus, ibig sabihin, sila ay at war. Pero nung time na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nung season na yon, yung Temple of Janus na yon, eto po ay sarado. Kasi for 200 years, mga kapatid, they were experiencing yung tinatawag na Pax Romana, yung Mediterranean world. Kasi naintindihan natin, if you understand history, mga kapatid, halos yung known world at that time nasakop ng mga Romans. Kaya ang tawag nila, that time, yung international peace na yon is the Pax Romana. At isang way na na-accomplish nila, para ma-accomplish nila itong Pax Romana na to, nag-build sila ng mga tinatawag na Roman roads. Thus, the phrase, all roads leads to Rome, was coined. Okay? So, Pax Romana, and then nag-build sila. Hanggang ngayon nga, nag-e-exist pa rin. Dapat yung mga natin, yung DSWD, yung sa mga gumagawa ng mga roads natin, DPWH, dapat matuto dun sa mga Romans. Kasi ngayon, hanggang ngayon, merong mga areas around the world na nag-e-exist pa rin yung mga Roman roads. Pero yung Pax Romana na yun, mga kapatid, the Roman peace, isang way na na-accomplish na yun is by building Roman roads na tinatawag. And at that time, merong silang isang common language na ginagamit. Koine Greek.
Kaya yung New Testament natin, it was written in the Greek. The Greek language. Okay? So, dahil dun sa Pax Romana na yon, mas madali yung pag-spread ng message ng good news. Kasi nga, merong peace eh. No, mas madaling na-spread yung message about the coming of our Lord Jesus Christ. Yung mga apostles, after the death and resurrection of Jesus Christ na ikinalat yung message of the gospel, no, yung mensahe about the good news or the good tidings of the coming of Jesus Christ, mas madali nilang na-spread because of the Pax Romana, because of the Roman roads, at dahil nga merong peace na nag-exist. Na kung mas earlier na nagawa kung dumating ang Panginoong Jesucristo ng mas nauna, halimbawa dun sa mga Assyrian Empire, Babylonian Empire, mas magiging mahirap yung proclamation ng gospel. Kaya sabi ng mga historians, historical perspective, sakto lang. Tamang-tama. The appointed time of the coming of our Lord Jesus Christ. Because of this Pax Romana, mga kapatid, madaling na-spread no, yung message about God incarnate. So mga historians mismo ang nagsasabi no, na tamang-tama yung dating ng ating Panginoong Jesucristo. So that's number one. Merong international peace na nag-exist because of the Pax Romana. And then secondly, it was also a time of religious turmoil. No, masyadong yung mga Romans, masyado silang maraming mga temples, marami silang, well, we all know, di ba, yung mga Roman gods, yung mga sa mythology, we all know about the Mount Olympus, na kung saan ay doon nakatira yung mga gods at saka yung mga demigods. So merong confusion at that time. So yung mga tao, parang nalilito na kung sino yung Diyos na kanilang sino ba sa mga Diyos na to? Diba, ang dami nilang masyadong Diyos na sinasamba. Ang dami nilang mga temple na sinasamba. Okay, merong God of fertility, merong God of war, ano pa ba yung ibang mga God of beauty? Ang dami. Okay? So, merong kanya-kanyang, alam mo yon, parang tayo dati, di ba, nung nandun tayo sa, meron pa yung mga patron saint, meron pang patron saint sa aso, di ba? Sino patron saint sa aso? Saint Bernard? Bernard ba yun? Okay. Hindi ako familiar, di ba? Sa mga, ang dami nating mga, parang yun, na-adapt yun sa Roman at saka dun sa Greek mythology na tinatawag. Because of that religious confusion, mga kapatid, parang hindi na alam ng tao kung sino yung kanilang sasambahin. And at that time, no, in between yung Old Testament at saka yung New Testament, 400 years, sa mga Hudyo, dun sa Jewish people, Jewish nation, ito yung tinatawag nilang silent years. Di ba? Kapag binuksan ninyo yung inyong Bible, in between the Old and New Testament, merong isang papel doon. Tama? Parang wala na kayong mga Bible. Blanco. Yun ay nagre-represent nung 400 years of silence. Ang tawag nila is the silent years. Pastor, bakit tinawag na silent years? Kasi 400 years of no prophet and no prophecy. That's why it's called the silent years. So, nag-aantay ang mga Hudyo kung ano yung mangyayari. Previously, nandyan sino yung mga Old Testament prophets? Nandyan sila, sino? Old Testament prophets na nagpa-prophesy about the coming of Jesus Christ. Nandyan sila Isaiah, nandyan sila Jeremiah, sino pa? Nandyan lahat ng mga prophets, Old Testament prophets.
But this time, after the last Old Testament prophet, which is, ano yung last book of the Old Testament? Malachi. After Malachi, nagkaroon ng silent years. The heaven is silent. And then, after that 400 years, biglang merong announcement, yung kino-quote kanina ni Kuya Larry Hart. Diba? Yung pag-herald of good news. At yung good news na yon, ito ay unang ibinalita dun sa mga shepherds in Israel. Biruin mo, hindi pinuntahan yung kings, hindi nagpunta dun sa isang palasyo, hindi pinuntahan yung mga religious leaders, ang pinuntahan are the common people. And the good news about the birth and coming of our Lord Jesus Christ was announced. Jesus came, mga kapatid, dumating ang ating Panginoong Jesucristo noong time na merong religious confusion, religious turmoil. Hindi na alam ng tao kung saan siya pupunta. And because of this religious turmoil, mga kapatid, ang pangatlo na pinapakita dito kung bakit appointed time, ang sabi niya, it was an era of moral darkness and decline. Laganap yung kasamaan, no, laganap yung pagiging makasalanan ng tao, and that was the time, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ay dumating. Imagine the world, just look at this. Imagine ninyo ang world sa panahon natin ngayon na walang Christmas. Tingin nyo. Di ba, itong panahon natin ngayon na medyo may pumipigil na. Meron na mga Christians na nagpipreach about the gospel of the Lord Jesus Christ. Meron na mga Christians na nagpipreach about God. But still, makikita pa natin yung moral decline. Tama? Nakikita natin na yung wickedness, yung pagiging masama ng tao. Sabi nga nila, pasama na ng pasama eh. Di ba yung ating mga lolo, dati kwento nila, pwede mong iwan ang bahay mo ng bukas ang mga bintana at pagbalik mo, hindi mo mawawala yung sinaing mo. Di ba? Ngayon, sarado na bintana, nakakandado na, may rehas na't lahat, may alarm na, and all, nananakawan pa rin. Diba? But imagine the world today without the message of Christmas, without the Christmas story. Diba? Baka sabog na yung planetang Earth dahil dun sa kasamaan ng tao. Pero ngayon, meron pa rin pumipigil eh. Diba? But at the time, mga kapatid, 4,000 years of human history. Different empires have risen, nag-fall, pero walang nagawang, alam mo yon, major impact dun sa nature, dun sa morality ng tao. Even yung Jewish law, even the law of Moses, even the Torah, hindi nabago ang tao. Kaya nga sinasabi ng New Testament, yung Old Testament, yung law, it's just our schoolmaster. Ipinapakita lang nung law kung gaano makasalanan ng tao at dun sa sarili niya, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Tama? The more na nakikita mo yung law, mas gusto mo siyang i-break eh. There's a temptation to break the law. Pero lahat ng bagay na yon ay nagbago because of the coming of Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung darkness, sabi niya, nakakita ng great light. And that light is none other than our Lord Jesus Christ. Yung madilim nating mundo dati, ngayon, nagliwanag na. Tingnan mo yung katabi mo. Punong-puno ng kaliwanagan ng mukha niya. Tama? Hindi madilim ang mukha niyan kasi yung liwanag ni Kristo sumisilay dun sa kanyang pagkatao. Amen? Salamat po dun sa limang nagsabi ng amen na sinisilayan ng liwanag ang kanilang mga
mga buhay. No? So, si Lord, laging perfect yung kanyang time. Akala lang natin na dahil merong mga delay, tandaan ninyo mga kapatid, no? Yung silence ng Panginoon doesn't mean na He is absent. God's silence doesn't mean He is absent. Tandaan po natin yan. Behind the scene, meron siyang ginagawa. Oh, Assyrian Empire, tapos ka na, exit the scene. Pasok, mga Babylonia. Okay? Oh, Babylonian Empire, tapos ka na. Okay? Punta naman yung Greek. Okay? O, pasok, Greek. Dahil sa inyo, magkakaroon ng isang common language, the Greek language. O, tapos na. Alis ka na. Romans, enter. Meron ng common language because of the Greek language. O, Romans, pasok ka na. Alexander the Great, tama ba? Si Alexander the Great. Okay, history. Pasok na, mga Romans. And because of the Romans, mako-conquer ninyo yung almost the known world. Okay? Mako-conquer ninyo yan. Most of the Mediterranean world, Mediterranean Sea. Lahat yan, mako-conquer ninyo. At dahil nandyan yung Roman Empire, magkakaroon ng Pax Romana, the Roman peace. And because of that, common language, merong common roads, Jesus, baba ka na. Be the Savior of mankind. Amen? Ganun inihanda. Minsan masyado lang tayong engrossed dun sa ating mga sarili at tinitingnan lang natin yung ating sarili at hindi natin nakikita yung buong picture kung paano gumagawa ang Panginoon. But all these things, mga kapatid, shows that God's timing is perfect. Hindi siya early, hindi siya late, He is always on time. Believe that. Kapag fully and-embrace natin yung truth na yon, hindi ka may stress, hindi ka madedepress, okay? Hindi ka magkakaroon ng anxiety, hindi ka magkakaroon ng mga panic attack because you understand, mga kapatid, God is in control of my life. Amen? God is in control of my life. I may not understand, hindi ko maintindihan lahat ng mga pangyayari, but I still believe because I trust God. I know He is in control. His timing is perfect. Alright? Naintindihan natin yon. So, He came at the right time. Because of this, mga kapatid, ang learning na makikita rin natin dito is He provides at the right time. Sino sa inyo, may mga pinagpipray? Meron pa ba rin mga nagpipray ng jowa? Wala na, meron na lahat. Okay. Ano pa yung mga pinagpipray ninyo? It will come right on time. Darating yan. No? Maniwala ka lang. So, He provided Jesus at the right time for our salvation. How much more will He not provide everything that we need in this life? Pinakita na niya yon, yung provision niya, pinrovide niya si Jesus at the right time. Kaya nga, important scripture dito na He provides at the right time is Romans chapter 8, verse 32. You're familiar with Romans 8:32? Basa, anong sabi diyan? Kung ang sarili niyang anak sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay, take note of that, nang masagana sa atin ang lahat ng bagay. Do you believe this? 100%? 100% solved kayo dito sa sinasabi ng scripture na to? Sold out ba kayo dyan sa scripture na yan? Well, we understand. The best of heaven was already given
for all of us. The best na yun. Sa'yo, ano yung pinaka-the best mo? Di ba, pag the best mo, minsan, akin lang to. Tama? Mali. Di ba, minsan ganon? Kaya minsan medyo may hino-hold tayo. Sarili natin, di natin maibigay sa Lord. Tama? Parang sa buhay natin minsan, Lord, take control of everything. Pero wag mong pakikialaman yung aking love life, ha? Meron bang ganun sa inyo? Lord, take control of everything. Pero wag mong pakikialaman yung aking finances. Lord, take control of everything. Pero wag mong pakikialaman yung aking business. Tama? Kasi kapag pinagkialaman mo, Lord, yung business ko, hindi na ako makakapag, ano mo yun? Under the table. Over the table. All of the table. Di ba? So may mga ganun tayong mga bagay. Pero it's very clear from the scriptures, the best of heaven was already given for all of us. The message is John chapter 3 verse 16, di ba? John chapter 3 verse 16, for I know the plan. Okay. John 3:16. For God that will not but have. That's it. That settles the matter. Hindi niya pinakait, kundi binigay niya para sa atin. So all we need to do, mga kapatid, is believe whatever you're praying to the Lord. Nakakala natin na di-delay and all, kung ibibigay pa ba ni Lord. No. Remember Isaiah chapter 60, verse 22. Gawin yung memory verse to, gawin yung life verse. Isaiah chapter 60, verse 22, let's quote it. Marami sa inyo nakakalam nito dahil ginawa ng life verse din itong scripture na to. Isaiah 60 verse 22 says, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So whatever God's promise is in your life, at kung ano pa yung mga natitirang promise ni Lord about the rapture, about the second coming, about making everything, making all things new at the right time, at the appointed time, mangyayari yan. Amen? So if we understand this scripture, mga kapatid, sinasabi rin sa atin ng Lord na now, this is the right moment, ito yung right time para sa atin to say yes to Jesus. Amen? This is the right time, this is the right moment to say, yes, Jesus, I trust you. I entrust to you my life. This is also the right moment to serve Him. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. No? Huwag maging dahilan, no, doon sa buhay natin. Huwag tayong parang magpapapigil doon sa anumang bagay para hindi tayo mag-serve sa Panginoon. Because this is the right time to serve God. Hindi lang pinrovide ni Lord yung ating salvation, binigyan din niya tayo ng opportunity to serve Him, privilege to serve Him. So huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, use me. Gamitin po ninyo ako. Because we understand, mga kapatid, hindi ka naman laging mananatili dito sa lupa. Tama? Mapalad ka na kapag inabot ka ng 80, 90. So kung mga nasa 60 ka na, di ba, nasa 50. So, use those years remaining to serve the Lord. Maliban na lang kung immortal ka. Kagaya ni Mami R. Immortal daw si Mami R.
do we understand wala naman talagang immortal? Diba? So, this is the right moment, mga kapatid, to say to Jesus, yes, Jesus, I will serve you. Amen ba yun? Amen ba yun, mga kapatid? Lahat ng nandito? Are we going to say yes to Jesus? This is the right moment to serve God, to say yes to Jesus, and to walk closer with God. Kasi, panghuli, this is where I will end. Mag-end po ako dito sa scripture na to. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. I heard you in an acceptable time, and I help you in the day of salvation. Look, sabi dyan, now. Sabi natin, now. Hindi bukas. Lord, bukas na ako magsaserve. Lord, bukas na kita tatanggapin. Lord, bukas na ako parang mag-walk closer with you. No. Now. Sabi niya, is the acceptable time. Now is the day of salvation. Yan lang yung meron tayo today. Because we don't know what will happen tomorrow. Ito lang yung kas na pwede natin gamitin. So gamitin natin siya wisely. Use it for the glory of God. Amen po? Use it for the glory of God because yung time na yan ay bigay sa'yo ng Panginoon. Let's all stand. We will end in prayer. Thank you, God. Thank you, Lord. I do pray, God, na naintindihan po namin yung mensahe about your timing, about the appointed time. Salamat po. Hindi po kayo nagkakamali. Hindi po kayo nagkamali sa aming pagtawag sa amin. Hindi po kayo nagkamali na dinala po ninyo kami, Panginoon, sa lugar na to. Hindi rin po kayo nagkamali na iparinig sa amin itong mensaheng ito, Lord God. Salamat po na yung timing po ninyo is always perfect para sa aming mga buhay. Sometimes we doubt about it. Pero salamat po for reminding us today that your timing is perfect. You are never early. You are never late. You are always on time, Lord God. Salamat po sa buhay na meron po kami, the gift of life. God, we appreciate it. Papasalamat po kami sa inyo sa buhay na to. And we promise, Lord, to use it for your glory. Gamit po namin ito para sa inyong kapurihan, para po sa inyong kaluwalhatian. Our prayer today, Lord God, is that you will use us, Lord, to be channel of your blessings. Gamitin po ninyo kami, Panginoon, para mapagpala ang ibang tao. Gamitin po ninyo kami para ma-encourage yung ibang mga tao. Gamitin po ninyo kami, Lord, as instruments, Lord, upang masave yung ibang mga tao. Salamat po for that opportunity and for that privilege. We bless you, Father. We give back to you all the praises, all the glory. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Amen.